sabi ng prophet, it should be the entire word for the entire age. Yes. Right. That's right. Amen. Amen. The day of Pentecost, the Spirit directed it right into that. Amen. To Joel 2:38. See, the day of Luther, it directed it right into that. Wesley, in this last Pentecostal move, but this is another age. This is the calling out of the bride. From where? From the mess. From the mess. Mess age. Amen. Tulad sa time ni Nimrod. Una, they have one accord. One language. And some of you, maaring naabutan yan. Yung lagi kong sinasabi dito. Amen. First experience ko sa message, lahat nagkakaisa. Nagmamahalan, bawat isa. Kasi wala pang turo. Wala bang doktrina. Amen. Lahat naghihiyawan, mga kapatid. Mabanggit lang na nakasama ko si Brother Branham. Ha, ganun? Wow! Ito yung sombrero ni Brother Branham. Wow! Namamangha na. Pero nung time na na-break yung word, nako, warak na, kanya-kanya na. And I remember, unang-unang talagang wrecker ng message ay yung changing of the soul. Hanggang sa nakita ko yung mga pastor nung araw, amen, makita mo ang babait. Pero pag ministerial meeting, halos magpaluan ng upuan. Nabutan ko yan mga kapatid, nagsisigawan. Di ba? Tama si, si Pastor Benzi. Di ba? Ang topic ay Moses and Elijah. Hanggang sa napunta na sa mga personal na ang layo naman dun sa topic. Amen. Nangyari yan. Pero salamat sa Panginoon. May ginagawa ang Diyos. Amen. So sabi ng prophet, this is another age. This is the calling out of the bride. Isa-isa tayong tinatawag para saan? Saan tayo dinadala? Kasi pag tinawag ka, kailangan meron kang pagdalhan. Hindi sa panibagong sistema. Hindi sa panibagong grupo. Grupo lang din na naman yan. Na pinamumunuan ni Henry Boy. Di ba? Okay sana kung boy bawang na lang. At least, may maanghang, may katamtaman, may adobo, may lechon, lechong... Di ba? So sabi ng prophet, amen, calling out of the bride. Not 2,000 years ago, at Pentecost, hindi yun. Or the repeat, or the return. Hindi yun. Right. Ang hinahanap ng karamihan, yung repeat. Ang hinahanap ng karamihan, yung return. Ng what? Ng Pentecost, sabi ng prophet, hindi yan. Na 2,000 years ago, at Pentecost, or the repeat, or the return. Hindi yan. Because again, this is the last and final junction of our journey. May millennium pa. Amen. Tandaan natin sa millennium, wala nang magagawa si Satan. Kanino? Sa bride, wala. We are totally be free. Tama mga kapatid? Amen. And last, I love this mga kapatid. The word that fell on the day of Pentecost will not work this day. Kaya nga, even Paul rejoiced to see our day. Even Paul longed to see this day. Pero alam nyo ba mga kapatid, even hindi nila yan nakita, amen, if they have time or they live long enough for this day, tama mga kapatid, kung paano mo ni-receive yung message na yan, nire-receive nila. Correct. Amen.
Tama? Pero right now, wala tayong problema sa kanila. Yes. Yung iba, maraming pang namumroblema dun sa believer sa church ages. Pero sa atin, hindi tayo namumroblema. Pero masasabi ko lang mga kapatid, they are waiting for this day. Amen. And you know what? They are hearing, amen, from every word that proceeded from your mouth. Because why? Amen, naghihintay sila na lahat yan ay mabigkas natin. Amen, para mabihisan sila ng isang katawan na walang kasiraan. Amen. Di ba mga kapatid, maaring nag-iisip tayo, swerte nila. Nagpapahinga na sila doon. Di ba mga kapatid? In one sense, tama. Pero hindi nila ma-enjoy yung in-enjoy nyo kahapon. Di ba? Amen. O may nakita na ba kayong naliligong chopani? Di ba? May nakita ba kayo na kumakain walang hinto? Hindi nagpahinga. Di ba? Tuloy-tuloy. May butong pakwan, may mani. Pagkatapos, hapunan na naman. Di ba? Yan yung hindi nila ma-enjoy. Pero mga kapatid, amen, huwag kayong magmalaki kasi hindi rin natin ma-enjoy yung kanilang ine-enjoy. Ano yun? Any moment, pwede silang umikot sa buong mundo at manood sa bawat services. Tama mga kapatid. Kaya nilang ikutin yan in one day at masasabi, grabe talaga ito. Ito yung hinihintay ko. Pumunta sila sa isa. Ay, hindi yan. Hindi ako babangon dyan. Lalo ako malulubog dyan. And you know what? May attraction dito. Yeah. Ang daming nakaabang dyan. Amen. Amen. And I could, dramatize. Nakita ni Brother Branham, ang daming nandun. Oh. Sigurado, titirahin na naman tayo nito. Ba't anong meron kaya dun sa Angeles? Yan. Di ba? Ano kaya meron dun sa Pilipinas? Di ba? Gaganong-ganon si Brother Branham. Excited. Pambira, hindi talaga ako nakarating dyan eh. Pero nabanggit ko one time lang eh. Amen. Nung nag-preach ako ng Word Made Flesh, nabanggit ko yung Pilipinas pero hindi man lang ako bumaba. Tama, ano kaya meron doon? Sumilip ngayon si Brad. Ano nga? Paul, tabi nga ang Paul. Parang naliligo lang. The Lord. Nakita mo, sino kaya yan? Buwapo na nagpipreach. Alam niyo, mali. Kasi hindi naman siya magtatanong kung sino yun eh. Diba? Nayari kayo ah. Ang galing talaga ni Brother Joel. Kasi they know all things. Sige pa, Brother Joel. Come on, preach it. Amen. Diba mga kapatid? Amen. Amen. Because why? This is really relaxing time mga kapatid. Amen. Tapusin ko na baka Aba! Sorry. No, sir. That was for Pentecost. This is for the bride. And not just calling of the bride, going home of the bride. And that's the final junction. The seventh junction is the going home of the bride. Glory, we got something different. Kaya hindi tayo maintindihan because we have something different. Amen. The Pentecostals represented that again. Ano yun? Yung day of Pentecost ay na-represent na sa day, sa Pentecostal age. Right? Yun yung restoration. But we have more in this day. Amen. It's not just restoration of the lost thing, but revealing of the hidden things. Amen. At yun lang ang pwede na magbigay sa bride, amen, ng rapturing faith. Amen. And finally, balik na tayo, uwi na tayo. Because this is the going of the bride. We got something different. The Pentecostals represented that again. We're in the bride age. Not just the bride age, but the going home of the bride. Amen. So, salamat sa Panginoon. Na-excite lang ako.
I will give to Pastor Jason first. Grabe. Woo! Glory. Wala, talagang walang magagawa si Satanas eh. No? Brinawan out niya. Meron ulit. Tuloy. Praise the Lord. Grabe mga kapatid. Pag nagbabiyahe ka na kasama mo yung pamilya mo. Diba? And ayan po yung nangyayari ngayon. Bawat isa sa atin, nagre-represent ng bawat lahi natin, pamilya. Salamat sa Panginoon dahil yung journey natin, diba? Pagdating natin dito sa junction time na to, hindi tayo nagbabaka sakali kung tutuloy ka. Kasama mo yung pamilya mo eh. Nakasalalay sa'yo. Thank you, Lord. Sigurado ka na hindi ako kakaliwa. Alam ko yan. Tama yung mapa mo eh. Grabe mga kapatid. Kaya yun yung kagalakan na hindi kaiiyak sa kalungkutan. Salamat sa Panginoon that we are sure wala tayo dun sa mess age. Nandito tayo. Alam mo kung sino ka. Ikaw yung message. Alam ko ako yung message. Nakasalalay sa akin yung pamilya ko ngayon. Lahat na nagmahal sa akin, lahat ng mahal ko, minahal ko, nakasalalay sa akin. Dahil alam ko yung tinatravel ko, sigurado ako. Dahil Diyos yung nagbigay sa akin ng mapa na yon, yung flow na yon, Diyos ang gumabay, naggabay. We're so blessed na yung guidance sa bawat journey natin, talagang ang Panginoon na nagbigay. At walang demonyo, even the gates of hell, makakapagpigil dyan sa daloy ng Panginoon na yan. Papunta dun. Kanina nga yung message ni Brother June, nasimula na dun eh. Hindi lang natuloy ni Brother Walter eh. Si million miles na talaga. Dumaplis sa mga ulo nila eh. Oh. Dumaplis eh. Hindi para sa kanila mga kapatid. Para lang talaga sa mga predestinado itong mensahe na to. Kaya we're so blessed. Hindi tayo nangangapa. Sigurado tayo dun sa tayo na to. Thank you, Lord. Pakalinaw mga kapatid at bitin pa eh. Talagang hindi mo mamamalayan yung oras, Pastor, grabe. Salamat sa Panginoon talagang glory. Binigay talaga yung the best para sa bride niya. Binibigay niya talaga yung the best na breaking. Grabe, no? Na lahat talaga wala kang itatapon eh. Yung tinapon yung sinabi ni Pastor kanina, yung Aquarius, di ba? Sinalo lahat. Di ba? Lahat ng tubig na yon. Sinalo lahat. Kaya salamat sa Panginoon. We are so blessed mga kapatid. Yung iba naiiwan talaga dun sa junction na kung saan, dun nga, yung usapan nga kahapon, dun pa lang sa Revelation 10:7, naiiwan na sila dun. Diba? Na ito na yung message, ito yung prophet. Diba? Napako sa Revelation 10:7. Diba? Hindi nila alam na yung prophet may introduce. Diba? Sino yung introduce na yun? Revelation 10:8-11. Diba? Hanggang ngayon, nanatili na sila doon sa junction na yon na dito, kailangan ang prophet, dito tayo sumunod, ganyan. Diba? Dumiretso, ang prophet lumigo na. Dumiretso sila lahat. Hindi nila namalayan that they are living in the glare of another age. Kaya salamat sa Panginoon, sigurado tayo dito. Yung nilikuan natin, sabi nga kanina, turn right. Di ba? Wala tayong na nag-turn right tayo. Hindi tayo nag-left the group. Grabe, di ba? Kaya ang sarap din, masundan mo yung flow ng Panginoon. Sarap talaga mga kapatid. Kaya no amount yung init o ano man, salamat sa Panginoon na nasundan natin kung ano yung Revelation 8, diba? Revelation 10,
8 to 11. We must prophesy again. Di ba? Kaya salamat sa Panginoon nung Saturday, libing nung yung tita ko na namatay. So ang heart ko is mag-share doon. Tapos nung pagdating namin doon nung unang araw, Thursday yon, bago sinama ko si Rose tsaka yung si Choi. So anong nangyari, ito yung another side ng relihiyon, ito yung isa na mess 8 ang nangyayari. Kasi parang parang kailangan mas magaling yung presentation ng kabila, itong kabila. Yung mga babae dun sa mga angkang ko, talaga mga siga. Alam mo, mga lalaki. So yung isang tita ko na sa denomination, nagpapaawi, tapos kulang na lang. Siya na nagpipreach eh. Tapos yung asawa niya, piano. Tingnan nyo yung appointment ng Panginoon. So, yung gusto kong mag-share dun sa kapulungan, hindi nangyari kasi yung kausap ko, yung asawa ng tita ko, yung hindi namin kamag-anak yun eh. Di ba? Pansinin nyo. Kasi sila lahat kamag-anak ko, under ko sila. So yung appointment ng Panginoon dun sa time na yun, hindi na ako niloob na mag-share doon, kundi doon sa asawa ng tita ko. Grabe yung dinaanan, grabe yung mga pinag-usapan namin about 5 covenants, dahil nga, di ba, lahat ng signs nakikita na na-fulfill, di ba? Bakit daw ganito? May post-trib. Sino ba talaga yung mga maliligtas? Landaanan namin yung 5 covenants. So sabi niya, grabe, naniniwala ako dyan sa sinasabi mo, pamangkin. Doon pa lang eh. Sabi ko nga kay Bro Walter, yung ko na mag-share dun sa hindi yun ang niloob ng Panginoon kasi merong isa doon na makakausap ko na predestinado. Oo bro, na mayroon din siyang, di ba, dadalhin. At ganoon ang bawat isa sa atin. Tapos on the second day, kasama ko si Rose, tsaka yung si Choi. Siya pa rin mga kapatid. Siya pa rin yung binalikan eh. Mas lalo pang pinagtibay yung mga usapan namin regarding 3.5 years. Diba? Armageddon, yung Thessalonians, yung caught up na merong 40 days, 40 nights. Grabe mga nadaanan namin. Na tayo na, kasi nagda-dialysis po siya, grabe na yung bukol na yung dito niya. Twice a week ang dialysis niya. Pero talagang lumalaban. Sabi ko, Uncle, malapit nang baguhin tong mga katawan natin na to. At yung si tita na yan, mas mauna pa silang babaon sa atin. So naliwanagan siya dun sa Thessalonians na grabe, no? Sabi niya, ganyan pala yan. Kaya ganyan pala yung mga paliwanag niyan na hindi ko naririnig sa iba. Kaya doon pala mga kapatid, sold out ka na eh. Yung kagalakan sa puso mo na na-share mo yung message. Dahil ikaw mismo yung message na yun. Tayo mismo yun. Kaya glory to God sa mga bagay na ginagawa ng Panginoon. Kung saan niya tayo dalhin, talagang salamat sa Panginoon. Hinahanap niya talaga ng madali yung last predestinated. Kaya salamat sa Panginoon na makabahagi tayo doon sa ministry ng Panginoon na yun. Thank you, Lord. Salamat sa Panginoon na nakasabay tayo, kasabi ko nga kanina, doon sa kanyang move. Which is talagang nasa time tayo pero nagbablend na tayo sa eternity. Sabi nga na isang quote ng prophet, creatures of eternity. Sino tong mga sino to? He was the Lord of heaven. She, the Queen of heaven. Sino yan? Napakalapit na. Tayo yan. Diba? Ini-explore nila yung meron kami nakita ni Bro Walter. Grabe yung talagang mga telescope na ginamit para, di ba, yung stars, computation nila sa mga bagay na nakikita dyan. Pero wala pa yun eh. Tayo talaga yung mag-explore niyan. Doon sa eternal age, mga kapatid. Sabi niya, He, the revealer of goodness and truth. He, she of gentleness and mercy. Yun yung kanyang bride. Tayo. He, the mediator. She, the
Mediatrix. Tama ba mga kapatid? Di ba? Mediatrix, ang meaning nun, yung babaeng namamagitan. Grabe yung prophet, no? Thank you, Lord, dahil, tayo yung possessor ng eternal life. We came from the same source, mga kapatid. Kaya, ngayon, babae ngayon yung nag-mediate sa kanila sa other covenants. He with the key that opens and shuts the gates of the invisible world. She with an identical key doing likewise. Same. Yung authority. Grabe, di ba mga kapatid? Ano man yung talian natin dito sa lupa, tatalian sa langit. Ano man yung kalagan mo rito, kakalagan dun sa langit. Grabe yung authority mga kapatid. Kaya pag makausap mo yung destined doon, di ba? Sa eternal age, grabe yung kagalakan mo. Talagang hindi mo lubos na talagang masukat kung anong kagalakan yung nararamdaman mo mga kapatid. Thank you, Lord. He as the judge of the dead, she as standing at his side. Don't you know that you will judge angels? Kaya salamat sa Panginoon. Diba? Yung authority na yan. Parehas. The groom and the bride. Thank you, Lord. Isang quote pa, mga kapatid. Ito, tuloy ko lang yung sa kahapon. Grabe eh. Susog. Then what does that do? Sa God's only provided. You being a part of God's gene, a part of the Word, other men, a part of God's Word, seated together, manifest the entire body of Christ. Because there's no leaven among you. Merong puro ngayon. Just the Word only. And we know that we are that Word now. Seated in heavenly places, in the door where He put His name. Ano yung name na yan? Christ Jesus. No leaven among you. That 264. Yan. No leaven among you. That brings the entire fullness. Ano sabi kanina ni Pastor? Kailangan buo. Entire fullness of Godhead bodily among you. Kaya nga naiwan sila dun sa 10:7, hindi nila nakita na God prophet na ulit yung nasa eksena. God Himself in the form of the bride. Same Jesus in the bride form. Na mayroong ngayong she has thus saith the Lord. Na mayroong boses ngayon, final voice to this final age. The entire fullness, yun po yun, yung Godhead bodily. Among you, couldn't do it in Luther's age, couldn't do it in Wesley's age, nagdaan na yan eh. Couldn't do it in Pentecostal age. But in the day when the Son of Man will be manifested, revealed. Revealed na ba? Thank you, Lord. Napakaliwanag sa atin. Brought back the church together with the entire deity of God amongst His people. Kaya sa Nueva Ecija, isinulat ni Pastor, all that was in God, 100%, poured out to Christ, 100%, then poured out to the bride, 100%. Equal ba? Parehas ba? Sakto. 100% mga kapatid. The entire deity of God amongst His people. Showing the same visible signs. Diba? Lahat. Manifesting Himself like He did at the beginning when He was manifested on earth in a form of a prophet God. Oh, glory! Salamat sa Panginoon, identified bawat isa sa atin ngayon dito. Sa God prophet na to.
na final voice to this final age. He died for us. Doon lang, baba ko lang ng konti doon. We died to ourselves and were buried in His name, that we would no more be of the world, but in Him, of which both the family in heaven is named after Jesus Christ. Ephesians 1:21. For both heaven, the family in heaven. Kaya nga grabe yung God's family. Sipin mo, nung Sabado, 9 ng umaga, nandoon na kami. Kumakain na, nagkakape na, non-stop. Tuloy-tuloy na kainan. Sabi nga kay Brother Eric, imagine mo dun sa 3.5 years na marriage supper sa reception. Mani, na matigas mo yaman, may nilaga naman. Tuloy-tuloy, di ba? Ang sarap eh. So, hindi lang natural, kundi yung spiritual eh, mga kapatid. Yun ang talagang, aabangan mo bawat salita na nabubreak eh. Yun ang pinakamasarap na bagay, mga kapatid. Habang tayo nandito sa journey natin, travel natin, just go on. Pero grabe yung kagalakan mo. Dahil sigurado ka dun sa hindi ka nagmabaka sakali doon sa junction. Alam mo ngayon kung ano yung direction mo talaga. The family in heaven, what's the family in heaven name? Jesus. What's the family on earth name? Mrs. Jesus Christ. Well, that's the house of God. Diba? Where the bloods at, is that right? Sabi ng prophet. That's the door. That's the gate. That's the place He put His name. And the Word was made flesh and dwelt among us. It's the Word reflecting, sparking of the age that you're living in. Kaya napaka-importante mo. And come to the perfect image of God. Jesus Christ, God's masterpiece, who was struck that He might take the rest of them. Kaya ito tayo. Kasama ng 2,000-year-old bride body. Kaya grabe yung fellowship na yan. Hindi natin sila nakikita. Pero, di ba? Si Pablo, sila Brother Branham, ang travel like atot, ang bibilis. Pupunta rito, pupunta dyan. Grabe yung, ganun talaga nangyayari ngayon eh. Every time na may fellowship na ganito, nandito rin sila eh. Tignan ko nga, grabe, ito yung magpapabangon sa akin. Yun talaga yung pakiramdam nila, mga kapatid. Kaya we're so blessed, nandito tayo sa pamilya na to. He might take the rest of them for the bride that's been reflectors. Sana lang, dito sa bandang dulo. But when once the Holy Spirit really, the genuine Word comes into you, the Word Jesus then, brother, sabi niya, the message is no secret to you then. You know it, brother, sabi niya. It's all lit up before you. Hallelujah. Praise be to God. At salamat, walang sikreto. Diba? Na tinago ang Panginoon sa bawat isa sa atin at tuloy-tuloy yung unfolding, tuloy-tuloy yung breaking. Salamat sa Panginoon. We are eating that 7-course menu. That spiritual food. At tayo ngayon yun sa iba, sa other covenant. Kaya we are so blessed, mga kapatid. God bless us all. Brother Joed. Praise the Lord. Shalom, bride. Salamat sa Panginoon sa mensahe ngayong hapon sa junction, no? Sabi kanina ay nandito na tayo sa ikapitong junction. So, ito na yung huli. 'Di ba mga kapatid, pagkatapos nito ay sabi kanina ay rapture. So, salamat sa Panginoon sa napakagandang mensahe kasi sa natural, kay tinipo tayo sa natural, kagaya ng daan or junction, yun naman talaga ang maititipo sa atin kung minsan ay hindi. Dito sa batas trapiko, kadalasan natin yung junction, kadalasan natin nalalaman intersection, the same. So,
yun ay pagtitipo. So pagdating naman sa mga intersection dito sa atin, batas trapiko, mayroong tinatawag na T intersection, yung T, yung ganon, tapos may kanan o kaliwa. Ayan yung mga klase ng mga intersection. Meron ding 4 legs. May diretso, kanan, kaliwa. Yun yung 4. Diretso. So yun yung mga intersection. Merong Y intersection. Isang daan, pagdating sa dulo, nag-Y. So doon talaga magkakaalaman kung saan ba, kaliwa ba or kanan. Yun yung mga ano. So kanina ay itinipo sa mensahe na kung saan nung simula ng pagtakbo ng mensahe pagdating sa atin ay pag sinabing prophet, naniniwala sa prophet ay magkakasama. Naniniwala ka ba sa prophet? Na mayroong prophet sa huling kapanahunan na ito, lahat nag-aamin noon. Kaya pag mayroong mga pagtipon-tipon, ang dami. Kahit dan sa amin, from Davao, from Jensan, Davao Oriental, kasi nga naniniwala na may propeta sa panahong ito. So, magkakasama. So, hindi pala doon nagkaroon ng tinatawag na pagkakilanlan, doon lang sa paniniwala na may prophet. Di ba, mga kapatid? So, yun yung mga naging ko dati, mga experience, tapos naranasan ko rin na nagkaroon ng aral na mayroon palang tinatawag na changing at saka cleansing. So hati na ngayon, di ba mga kapatid? So ang akala natin, lahat ng may tayo ng changing ay yun na. Di ba mga kapatid? Kasi mayroong tinatawag pagdating sa changing mga kapatid, hindi pa yun yung pinakapinaling tinatawag na junction. Di ba mga kapatid? So ano ba itong junction? Ang junction ng pinakalas ay yung identity na talaga. Identification na talaga mga kapatid. Di ba mga kapatid? So ito ng pinakahuli. Kasi pagdating ng tinatawag na aral ng cleansing o pareho tayo o changing o pareho tayo. So hindi pa pala yun. Kundi ang pinakapinali talaga na tinatawag na junction, yung when you come to say, I and my Father are one, or she is him. Kung ano yung identification ni Kristo, ganun ka rin. Dito na nagkaroon ng tinatawag na ano talaga, pagkakinlanlan ng kulay. Hindi sa tinatawag na changing ka ba o doktrina mo, hindi. Pwede mang changing yung doktrina mo, pero walang na-change. Di ba mga kapatid? Kasi pag changing yan, nakita natin na akala natin, tao lang tayo, pero na-change, God pala. God man pala mga kapatid. Di ba mga kapatid? So, dito na ang pinaka-pinali talaga. O tingnan mo, sino ba ang pinaka-malakas bumatiko sa co-equality? Di ba changing din? So, ito nang tinatawag na pinali, sabi ni Pastor, huling junction. Di ba mga kapatid? Sa natural, kagandahan ng tinatawag na roundabout intersection or 4 legs intersection. Merong from north, from south, west, or east. Ibig sabihin, galing sa iba-ibang lugar. Pero pagdating sa tinatawag na intersection, nagkakakita, nagmimit. Ito lang naman ay example. Halimbawa, kahit saan kang lugar, pagdating sa tinatawag na intersection, pagkakinlanlan, magkita-kita talaga kayo. Bakit? Isa yung identification ninyo. Di ba mga kapatid? Yun ay, kaya salamat sa Panginoon. Ito yung pinakapinali. Di ba mga kapatid? Nagpagkahiwalay ng sa amin, meron na mga iba-ibang mga issue about sa mga message na ang sabi ay from Amerika ata ang alam ko. Yung dating pastor namin ay tinanggap yung nandito na sa atin yung theophany or saan galing yan. Mayroong ganong message na yun nga ang yung pangalan na yun na siyempre tinanggap ng yon na pastor, so nagkakahiwalay kasi nga ang question ng mga kapatiran, kung talagang nasa iyo na, try mong lumusot sa simbahan natin. Total, kahoy lang naman yung pader. Baka kaya mong lumusot. Yung lumusot na walang bukol. So, hindi. Di ba mga kapatid? Kasi meron namang mga quotation na the soul of man, the theophany is the soul of man. Parang may ganun. Before the cells, di ba mga kapatid? And then, nung nabuksan ang selyo, makita natin na ang description ng tinatawag na theophany ay katawan. Kaya nga, si Brother Branham, kung nasa atin na yung theophany, bakit nangangaral pa siya na kung mamatay ka, ay dadalhin ka doon sa kalagayan na yon, sa theophany na yon. Kung nasa iyo na, bakit dadalhin ka pa doon?
So yun yung mga kwan. Ikaw naman na buhay, maranasan mo yung buhay ka na i-rapture, hindi makakaranas ng kamatayan, bakit pa yung theophany imimit yung 16 elements kung nasa iyo na naman pala? So, yun ay mga simple lang. So, napaka ganda ng opening of the cell kasi niliwanag ni Brother Branham. Di ba? Meron na siyang mga word, it takes to be there. Mga kapatid, ikaw naman na buhay, quoting doon sa Corinthians 5:1, yun ay maliwanag mga kapatid. So, yun nagkakaroon ng ano. So, dito sa atin mga kapatid, yung identity talaga. Yes. Yung pagkakinlanlan talaga. Yes. Di ba mga kapatid? So ito na yung huli. Ang kasunod nito, kasi ang Panginoon, yun din naman ang sa time niya, doon siya pinapatikos eh. Yeah. Doon siya ipinako mga kapatid. Nung ipinako na siya, ano ang kasunod? Glorification. Yeah. So ibig sabihin, nangyari na nung nalaman natin kung sino ka, meron na ngayong nagpako. Amen. Meron na bang nagpako? Meron na mga kapatid. Nalaman natin na ang kasunod ng pagpapako ay glorification na. Di ba mga kapatid? O sino ba ang nagpako sa iyo sa mensahe na ito? Hindi naman yung baptist, hindi naman. Yung sa same message din. Ang karamihan pa, changing din ang tayo. Di ba mga kapatid? So ito na yung huling junction ngayon. Di ba mga kapatid? Nandito na tayo. Di ba mga kapatid? Kaya salamat sa Panginoon. Salamat din sa isang tipo, sabi ko nga kanya, kahit saang lugar ka man, kahit hindi kayo magkita-kita, pagdating sa tinatawag na intersection, doon kayo nag-meet ngayon. From north, from south, east, or west, nagkita-kita kayo sa intersection na ito. Anong itong intersection? Ulitin ko, identification ito, mga kapatid. Di ba mga kapatid? Kaya salamat sa Panginoon. Uwian na talaga ito mga kapatid. Di ba? Nung ipinits ni Pastor kahapon yung junction, meron palang ganun ang mensahe ni Brother Branham. 7 junction, di ba mga kapatid? At salamat sa Panginoon, nalaman ko na nandito na sa huli. Wala nang iba pa. Amen. Di ba mga kapatid, ang kasunod nito ay uwian na talaga. So sabi niya mga kapatid, ilang mga quotation lang, dito kasi nagkaroon ng showing of colors nung nahayag na yung identification kung sino ba itong bride. Ulitin ko, merong mga tayong changing, pero pagdating sa identification ng bride, ayaw nila. So hindi doon, di ba mga kapatid? So makita mo, ang tayong changing, doctrine ng changing, hanggang doktrina lang. Walang manifestation talaga. Di ba mga kapatid? Yun yung sabi ni Brother William, nangangaral ng changing, pero hindi na-change. So maraming ganun pala mga kapatid. Di ba? Hanggang sa yung iba, ay bumalik na sa aral na cleansing. Wala namang pagkakaiba kahit nanatili ka sa doctrine ng changing, kung hindi ka naniwala sa identity ng bride, walang pagkakaiba kung changing o cleansing yung doktrina mo. Di ba mga kapatid? Walang pagkakaiba doon. Di ba? Naniniwala naman na hindi naman ang kaluluwa ang pinatay. Ang pinatay yung unbelief. Ang tanong, saan galing yung unbelief ngayon? O di ba mga kapatid? So ang tao lito ngayon mga kapatid. Kaya salamat sa Panginoon, uwian na. Bakit? Alam mo na kung sino ka ngayon. Sabi ni Brother Branham, if the bride knew her position, then we will go it will one day. That day is this day. Di ba mga kapatid, nakuha mo yung tinatawag na eternal na kagalakan nung nalaman mo kung sino ka. Di ba mga kapatid, nandito na tayo sa 7th junction. Nasa pagtitipo kanina mga kapatid ni Pastor, ang dami from Noah, ang daming mga tipo. 'Di ba mga kapatid, hanggang sa ating panahon nandito na tayo ngayon. Kaya salamat sa Panginoon. Now, sabi ni Brother Branham sa when their eyes was open, nabuksan ang kanilang mga message, yung prayer niya ganito. Sabi niya ganon sa prayer ni Brother Branham, Our gracious Heavenly Father, we bring to you this waiting audience in this divine presence, O God. No wonder those disciples Cleopas and his friend had taken them all day to get over the Emmaus. Alam nyo naman ang eksena dito mga kapatid sa Emmaus, di ba? Hanggang sa ang Panginoon ay sumali sa kanila. Di ba mga kapatid?
ang Diyos ay habang naglalakad sila, hindi pa nila kilala nung una eh. Pero habang ang Diyos ay nagbi-break, nagbubukas, nalaman nila kung sino itong kasama nila. Di ba mga kapatid? And his friend, it taken them all day to get over to Emmaus. But, ito'y prayer. But a few moments, they were back. They were with the rest of the disciples. They didn't come to argue the religious standpoints. But they come because they had seen him. They had met him, they heard him preach, and they seen him identify himself that he was the risen Christ. That time. So ngayon, kailangan makilala natin, ma-identify natin yung risen Christ. Kasi meron talagang tinatawag na yung patunay ng kanyang pagkabuhay. Di ba mga kapatid? At ang kanyang pagkabuhay, merong tinatawag na sign o tanda o patunay ng kanyang pagkabuhay. Kasi si Brother Branham nangaral ng in the third day, sinabitan niya itong panahon natin ay third day. Which is yung pagkabuhay ng ating Panginoong si Kristo. Hindi naman pwedeng sabihin mong pagkabuhay na walang tinatawag na patunay. Di ba mga kapatid? So sabi na, you are the Word. The Word has been preached. The Word has been manifest. Di ba? The Word discerns the thoughts that's in the heart. It says so. Sabi niya sa prayer niya, and we are sure as they are, Lord, just as sure as they were, we see the signs of the resurrection. Amen. Di ba mga kapatid? And we know that it's an identification of you revealing yourself. Revealing niya ng kanyang sarili daw as your church, the word has to be one. Amen. So dito nagkaroon ng tinatawag na separation. Wala tayong magawa. Pagdating sa intersection o sa junction, mayroong tinatawag na separation. Ano itong junction na ito? Pagkakilanlan. Showing of colors na ito. Kung saan ka ba talaga? Kaliwa or kanan. Di ba mga kapatid? Ang dami. Meron nga tayong binabanggit na yung 5 lanes junction or intersection. Yung diretso, kaliwa, kanan, at bandang dulo, nag-Y. Yun yung mga 5. Di ba mga kapatid? Kung alam mo, sa Manila, dito, wala yan eh. Sa Manila, ang daming ganun. Di ba, mga kapatid? Kaya nung pumunta kami ni Histeria sa Baguio, na-stress siya eh. Kasi, simula nung napunta kami sa Session Road, siya naman yung navigator ko. Dapat siya yung sisihin ko eh. At tuloy lang, liko, kanan. Pag kanan ko, yung traffic enforcer. Sabi ng ganun, sir, Session Road to. Ano ba yung Session Road, sir? Sabi ng ganun, bawal yung mga motor. Ganun ba? Wala. Kakausapin mo na, pag bawal, wala. Sabi niya, pag pumunta tayo sa lugar, huwag na tayong magmotor. Sabi ko, mag-enjoy tayo, parang na-stress ka. Akala ko ba, kampante ka pagkasama mo ako? Ay, oo nga pala. Ganun. Bumawi, no? So, salamat. Di ba? And we know that it's identification of you revealing yourself. Nangyari ba? Yes, mga kapatid, nandito na tayo ngayon. As your church and the word has to be one. Because husband and wife is one. Saan tayo identified? Ano yung identification natin? Yung husband natin. Hindi naman pwedeng wife ka, iba yung identification mo sa husband mo. Di ba? Ako gwapo, di nakasawa ako ng maganda. Ganun yung mga kapatid. Di ba? Alangan naman, mag-asawa ako ng unggoy. Di ba? Sa gwapo kong ito, Diyos ko. Di ba mga kapatid? Kaya si Histeria, palaging pinupuri ng mga katrabaho niya yun eh. Alam mo, ang swerte mo, best. Ang gwapo ng asawa mo. Kapatid. Talaga. Di ba? Pag sinabi kong gwapo, nakikilig talaga. So, sabi niya ganun mga kapatid, because husband and wife is one. The bride and the word become one. Ano ba yung word? So doon tayo, alam mo yung junction, yung John 1:1. In the beginning was the word.
dapat identify ka sa word na yon. Kasi yung complete word na yon is husband, is a bride and the groom. Yan yung pagkakilanlan mo eh. Di ba mga kapatid? Kaya salamat sa Panginoon, napakaganda, in-skip lang, meron pa sanang ipa-flash yung zodiac. Di ba, ang sarap din babalikan nun eh. Tayo, wala naman tayong pagkakaalam. Pag sinabing, pinanganak ka ng cancer, ganito ka, gwapo ka, natahimik. Di ba mga kapatid? Ay, yung mga ganun eh. Akala natin ganun lang mga kapatid. Yung zodiac sign mo, cancer. Di ba mga kapatid? Talaga, pag sinabi mong gwapo ka, panghahawakan mo na yun. Ganun. Yun pala yun. Talaga, hindi mo bibitawan. Di ba mga... tingnan mo, napunta doon. Di ba? Sipit talaga. Dalawa talaga. Di ba? Gwapo ka, hawakan mo nan. Huwag kang makinig sa iba. Di ba? Ganun yung mga kapatid. So ito yung nangyari sa karamihan. Sabi niya, what Balaam failed to see was that smitten rock and the brass serpent. The shout of the king in the camp. They failed to see that identification of God among them. Ang dami kayang ganun. Di ba? Doon na sila nagpipail sa identification ng bride. Ano bang inano nila? Naniniwala naman, pero small g. Di ba mga kapatid? Yun yung nakaligtaan nilang makita. Na pag sinabi mo ang bride ay galing sa groom, hindi siya pwedeng iba doon. Di ba? Sabihin mo, alam mo, galing ako sa unggoy, tapos aso ako. Hindi pwedeng ganon. Galing ka sa unggoy, sabihin mong aso ka, unggoy ka talaga. Bakit? Sabi ng pastor, hindi tayo maniniwala sa sabi ni Charles Darwin. Hindi tayo galing sa unggoy. Pero, aminin nyo na, may mukhang unggoy lang. Sabi na, mga kabadong. Okay na sana eh. Sabi niya, they failed to see that identification of God among them. Both of them had prophets. Sa atin, naniniwala sa prophet o nasa tinatawag na end time message. Di ba mga kapatid? Balaam up there and Moses down here. But Moses was identified with the word. That's the difference. Both great preachers, but this man was identified with the word. Parehong nasa in time. Parehong naniniwala sa prophet. Parehong doktrina changing. Pero pagdating na sa tinatawag na junction, doon na nagkakinanlan. Kaliwa pala yung destino mo eh. Sa akin dito eh. Ano na yun? Identification na yun mga kapatid. Di ba? Nagkakilanlan na ng kulay. So, that's the difference. Both great preacher, but this man was identified with the word. He wasn't mighty of a nation as that was. But he was identified with the word and had the evidence of it. Di ba? That's the real believing crew. Christ with us, Christ in us. A little while and the world saith me no more, yet he shall see me, for I'll be with you even in you to the end of the world. Ikaw lang, yung pinunahan, ikaw lang nakakaalam yan. Di ba? Now remember quickly, they failed to see it. No, they didn't understand it. Hindi nila maunawaan yan kasi hindi man sila. Maunawaan mo yan kung ikaw yan. Di ba mga kapatid? They failed to see it. A sure sign of the true prophet. Notice what he done. Notice, they went quickly. Nandito na tayo sa tinatawag, sabi ni Pastor, huli na, wala nang iba. Ano ba yung junction na ito? Pagkakinlanlan. Ano ba yung identification mo? Sino ka ba? Di ba? Ano ka ba at sino ka ba? Di ba mga kapatid, naunawaan natin na God pala. Ikaw pala ay Diyos. Ako ay Diyos. Hindi ako ang Diyos. Hindi pwedeng ganon. Di ba mga kapatid, pag sinabi mong ikaw ang, wala nang iba yan. Kundi ikaw lang.
So sabi niya, now we have a token in this day. Kasi identification doon nagkaroon ng tinatawag na separation Di ba mga kapatid? Separation line. We've been given a token, sabi niya ganun, which is an antitype of the type of that natural token. We've been given the supernatural supreme token. All that foreshadowed has been given to this generation. Salamat sa Panginoon. Has been given the token. Now, we have the Holy Ghost. Is our token. Amen. Ano ba yung Holy Ghost? God. Di ba mga kapatid, hindi tayo nagsasabi, yung Holy Ghost, hindi yan God. Yung Holy Spirit, hindi yan God. Spirit yan ng Diyos, pero hindi yan God. Naano ka ba? Sabi ng God, and the Spirit of God descending like a dove. Tingnan mo, Spirit ng God, hindi yung God. Alam yung tao talagang maano yung mga kapatid Sabi ko, ang talino mo. Ang galing mo sa Biblia. Sobrang talino mo talaga. Naggulo-gulo na That is our, ano daw? Now we have the Holy Ghost. Is our token. And it is our identification. That we have accepted the death of the Lamb. Ano ba yung kamatayan niya? Sino ba yung Lamb? Di ba God yun mga kapatid? Yun yung ating pagkakinanlan. Ano yun? Redeemer. Di ba? Tinubos niya Not only was Jesus just a human life to come back on us, but it was God Himself manifested in flesh. O paano mo ibahin ngayon? Di ba mga kapatid? That brought back upon us, ano daw? The adoption of sons. Pinaliwanag ni pastor yung meaning ng adoption. Sa mga Hudyo, yung ina-adopt nila ay yung mga anak nila. Di ba? Kadugo nila. Sabi niyang ganon, that now we are sons and daughters of God. That is the token. It's our identification of the Passover. It's our identification that we have believed God and God has accepted. Ano yun mga kapatid? So, paniwalaan mo. Ano yung paniwalaan mo mga kapatid? Marami naman nagsasabi, naniniwala ako ng prophet, naniniwala ako sa message. Di ba mga kapatid, meron pa akong na-encounter na ito yung quote maliwanag. Hindi, kailangan si Brother Branham mismo nagsabi na kung yung sinasalita niya wala sa Biblia, balik ka sa Biblia. Patay tayo dyan. Alam mo, ganun katiyak si Brother Branham na binanggit niya, kung wala sa Biblia, balikan mo ang Biblia. Ganun siya katiyak na ang kanyang mensahe ay nasa Biblia. Hindi ba mga kapatid? Ganun Kasi ang Panginoon, anong sabi ng Merkulis? Ang Diyos ay hindi limitado. Kasi kung limitado siyang Diyos, hindi niya kayang magkatawang tao. Ganun siya, hindi ka limitado, kaya niyang maging bata. Magmanifest na kagaya ng bata. Ganun siya ka hindi limitado, di ba mga kapatid? Iba, binabaliktad. O naging ganun na siya, nagmanifest sa place, limitado na. Kung limitado siya, dapat hindi niya magawa yun. Kasi sabi ni Brother Branham, can a man do that? No. It's only God can do that. Nagawa ng Diyos God. Nagawa din ng kanyang bride. From eternal, nagmanifest sa time. Di ba ganun ka mga kapatid? Kaya ang sabi niya, yung redemption is, ibabalik tayo kung saan tayo galing. Redemption means back to its original position. Di ba ano daw yun? Ibabalik tayo eternal with Him. Tingnan mo mga kapatid, Diyos lang ang kayang may gumawa niyan. From God to man. Yung bride, ganun din pala. Sa ganung kalagayan, nag-manifest dito sa time, sa man. Di ba mga kapatid? Back there, they didn't have the gospel as we have it today. It was taught in the forms and it went through rituals because the Holy Spirit wasn't given. But today, we have the substance. We don't have just the form or just the chemicals.
You could not take the blood of Jesus Christ and apply it to every heart. But God sent back the Holy Ghost. That's the token was upon the human, in the human's heart. Amen. Hindi lahat may ganun. Di ba? Kung nasa iyo, kung yun yung pagkakilanlan mo, ikaw ngayon yung token. Di ba mga kapatid? Kasi hindi para sa lahat eh. Di ba? So kung ikaw yung pinanahalan, ikaw yung token. Di ba mga kapatid? Kaya salamat sa Panginoon. And that is your identification that you have accepted God's plan. Meet Jehovah's requirements. Ano bang requirements? Ikaw being bride, kailangan pareho ka sa Kanya. Para maunawaan mo yung binabanggit na tinatawag na token. Kaya sabi kanina sa amin doon sa mga ngaral, binanggit, di ba, na ang tao talaga ay hindi niya nalalaman ang gawa ng Diyos. Di ba mga kapatid, sinusugan pa ng Deuteronomy 29, secret things belongs to God our Lord. Pero si Pablo nangangaral na yung hidden mystery, yung mystery tinago sa lahat ng kapanahon at henerasyon, ngayon ay inihayag. Ibig sabihin, mayroong nakasapo. Di ba mga kapatid, mayroong nakasapo. Ano ba yung mystery na yun? Di ba ang Diyos din yun? So hindi na natili. Pero sa tao, hindi talaga niya malalaman. In order pala na malaman mo, kailangan hindi ka lang tao. Yun pala mga kapatid. Di ba? Kailangan kung ano siya, ganun ka. Para malaman mo kung ano yung nais ipahayag ng Panginoon. Sabi niya, He made Jehovah's requirements, He made them for you at Calvary, and you have met them on your knees. And God has given you the token sign. The return of the Spirit was upon Christ is in you. Ibig sabihin, hindi pwedeng ibang espiritu na naka Christ, tapos iba sa'yo, hindi pwede. Di ba mga kapatid? Kung ano yung Diyos na nandoon sa katawan na yun, para yung Diyos na nandyan sa mga katawan na yan. The return of the Spirit was upon Christ is in you, and a guarantee, identification of His life, death, burial, and resurrection, and alive forevermore. Now in the believing church, it's a positive token, a token sign. Doon tayo nagkaroon ng tinatawag na pagkakaiba. Doon sa tinatawag na end-time message believer. Ano yon? Pagkakilanlan. Di ba mga kapatid? Kaya salamat sa Panginoon. Binanggit kanina yung sinabi ni Pastor, nandito na tayo ngayon sa 7th junction. Na kung saan wala nang susunod pa. Di ba mga kapatid? Dito talaga kung babalikan mo. Di ba mga kapatid? Kagaya ng pinanggit ko. Ako, ilang taon pa lang ako. Naranasan ko na noon na merong pumupuntang mga foreigner. Hindi ko lang maano na foreigner sila kasi halos kamukha ko lang. Nandito na naman tayo. Alam niyo naman, pag sabi ng busing ko, Joy, tingnan mo nga walking street, yung mga dollars nila doon, magkano? Pupunta ako doon, ang dami lang mga walking street, maraming tatawag. Aba, ako lang yung hindi tinawag. Sir, ganun eh. Sabi ko, matatangkad lang to eh. Wala akong laban sa tangkad nila. Pero sa gwapo, ay, iwan ko lang. Malaki yung laban natin. Pupuntahan naman ako ni Steria maya. Proud talaga ako sa inyo. Hindi kita ikinakahiya talaga. Di ba mga kapatid? Doon na nagkakaroon ng tinatawag na separation. Di ba anong sabi ni Brother Bana? When you come to see. Ikaw. Di ba? When you come to see, I and my Father are one. Yun na yung tinatawag na junction. Di ba? Sila na mismo yung aalis doon sa tamang daan. Yeah. Di ba? Kasi hindi nila pwedeng lakaran yun. Kasi hindi sila eh. Amen. Hindi yun yung identification nila mga kapatid. Di ba? Kaya salamat sa Panginoon. We will go anytime mga kapatid. Any moment from now. God bless at magandang hapon sa ating lahat. Someone who is burning in their heart. Siguro before, gusto ko lang kanina na-miss natin yung
papakita. Yan. Yan si Pisces. Oh. Yung isa ay heavenly bound. Sabi ni Paul, heavenly calling. Oh. Yung isa, sinusundan pa rin niya yung ecliptic path ng sun. Pero ito ay heaven bound talaga siya. At sino yung fish? Diba sabi ni Lord kay Peter, diba karamihan doon mangingisda, I will make you fishers of men. Tama mga kapatid? Pero hindi naman agad nakahulagpos yan kasi may tali. May tali sila, nakatali sila dito kay Cetus. Yan yung nagtali sa atin sa mga sistema. Pero pinaka-main thing dyan, yung old soul. Kasi si Cetus ay old soul. Nakatali lahat yan. Pareho nakatali yan. Pero dumating ngayon tong si Aries. Tandaan natin, bago dumating yan, Aquarius muna. Tapos sunod sa March, Pisces. And after that, yung si Aries. Ito yung si Aries. Bigla siyang dumating, pinutol niya yung tali. Ngayon, dahil nauna itong yung heavenly bound na Pisces, ito yung unang naputol. Susunod na lang yung Israel. Kaya perfect yan mga kapatid. Yung 144,000 makakalaya din. Amen. Kaya nga, ito na yung junction of time. We're going home. Amen. Dumating na, pinutol na. Kaya tayo ngayon ay malaya. Lahat, itong tali na ito, yung napakaraming nire-represent niyan. Bukod sa old soul, tali ng sistema, tali ng tradisyon. Diba? Pag sinabi nating tradisyon, napakarami yan. Diba? Hindi lang yung tradisyon na huwag kang magsuot ng pula pag may patay. Diba? Yung huwag kang maligo. Huwag kang magwalis. Ang dami. Pero alam nyo, pinaka-worst mga kapatid na nagtali sa atin na tradisyon ay yung sumunod kayo sa pastor, tama o mali, kasi siya yung magre-represent sa inyo sa langit. Heavenly bound nga kayo eh. Sabi ni Pablo, you can read that in Hebrews chapter 3, kayo ay heavenly calling. Tagaron talaga kayo, hindi na pwedeng baguhin yun. Amen. Walang sino man na pwedeng magbago sa inyong destination. Because why? Itinalaga iyan ng Diyos. Kaya nga one time, sa time ni Lord, amen, merong nanay na sigurista, right? Dinala niya yung anak niya, dalawa, kay Lord. Sabi niya kay Lord, pwede ba Panginoon, amen, yung isang anak ko ilagay mo sa kanan mo, yung isa ay sa kaliwa. Anong sabi ni Lord? Sorry sister, kasi yung pag-upo sa kanan at pag-upo sa kaliwa ay hindi pinagkakaloob. Nakatalaga yan. Same thing with our position. If you are a bride, you are always a bride. Hindi ka naging bride nung naging masunurin ka. Hindi ka naging bride nung wala ka nang nagagawang mali. Hindi ka naging bride nung lagi ka nagpupunta sa church. Hindi ka naging bride dahil talagang nilalakaran mo by your own self yung Word of God. Lalakaran mo yan, yung Word, because that is your identity. Sabi ng prophet, ba't nilakaran ni Lord yung Word? Kasi siya ay Word. Ba't nilalakaran natin yung Word? Kasi tayo ay Word to begin with. Amen. Kaya hindi mo talaga na kailangan pilitin yung aso na tumahol. Aso siya eh. Kaya ang nature niya ay tumahol. Diba? Matakot kayo kung yung aso nagmeow-meow. Diba? Oh. Matakot na kayo pag yung pusa ay congressman. Ayan ang napapanood natin sa kung ano-ano na lang yung nilalagay ng tao. But in reality, pag ikaw ay Christian na nag-start dun sa Antioch, anong kasunod nun? Ano ang connotation nun? Ano ba yung Christian? Christ-like. You do what Christ did. Amen. Diba? At yun mismo yung identification natin.
Kaya we are so blessed mga kapatid. Alam nyo, napakalinaw yan. Sunod-sunod lang. Lahat yan. Ito mayroon pang mga sub-constellation yan. Nagpakita sa atin, ang ine-enjoy natin to begin with ay perfect. Diba? Langit ang nagpatotoo. Yung second Bible, which is the pyramid, nagpatotoo. Ano yung special, mga kapatid, na part ng pyramid? Dalawa lang naman eh. King at saka Queen's Chamber. Yan sabi ng prophet, yan yung yan yung second Bible. Diba, wala siyang pangangaral na detalye, but we know better now. At hindi lang yung shaft niya, tama yung direksyon. Right? Nung nagkaroon ng earth, yung nagkaroon ng counting tilting na ganon. 'Di ba? Nabago din yung direction ng shaft, 'di ba, ng pyramid. Dati original niyan, mga kapatid, nandun yan sa Little Dipper. Right? Kilala nyo kung sino yung Little Dipper? Yung Little Bride. Yung minority. Amen. Yun yung niya dati. But nagkaroon ng tilt, napunta dun sa Draco the Dragon. Pero one day, ibabalik siya sa original. Amen. Yung shaft na yung babalik dun sa North Star. Amen. Na nandun sa tinatawag na Little Dipper. Perfect yan mga kapatid. Amen. Hindi tayo gumagawa ng mga turo, mga imbento lang. Even the first Bible tells us who we are. Amen. Eh, nandyan si Andromeda, Diba? Tignan nyo, nga, sister, yan yung si Andromeda, pareho yung kalagayan nila. Nakatali, si Andromeda nakatali din. Pareho sila sa condition. Pareho sila ng placement dun sa langit. Sino si Andromeda? Yung chain woman. Nakatali yung kanyang kamay, nakatali yung kanyang paa. Pero may dumating. Amen, nandyan din, mga kapatid. Sino? Si Perseus. Anong daladala niya? Sword. Anong sword? Sword of the king. Anong ginawa niya? Pinalaya niya si Andromeda. Alam niyo, akala niyo myth lang yan? Reality yan, mga kapatid. Pinalaya niya tayo. Diba? And then, inilagay siya. Amen, sa isang luklukan. Diba, mga kapatid? Sino yon? Sino nakakaalam? Cassiopeia. Kaya ngayong anak ni Sister Maribel, pinangalanan na Cassiopeia. Kasi kasagsagan yun ng series ng First Bible. Ngayon si Cassiopeia, pinaupo na sa throne. Amen, dumating naman yung hari. Sino yung hari? Sino nakakaalam? Si Cepheus. Diba? Anong niladlad kay Cassiopeia? Yung scepter. Perfect yan mga kapatid, kaya hindi natin yan pwedeng i-deny because the first Bible and the second Bible and now yung third Bible written word and now the fourth Bible I will say is the word made flesh. Sila yung talagang nag-testify ano itong ine-enjoy natin. Tama si Brother Joed, ito na yung seventh junction. Yung identity ng bride, hindi nagkulang yung first Bible, hindi nagkulang yung second Bible, hindi nagkulang yung Bible, hindi nagkulang yung living epistle na ang testimony nila ngayon, ito na ngayon, yung identity ng bride. Amen. Ito na yung seventh seal. And what is the seventh seal? Mga kapatid, specific si Brother Branham. Wala siyang ibang scripture na ginamit to identify the seventh seal. Sabi niya, seventh seal. Revelation 10 is the seventh seal. Coming of the mighty angel with a purpose. Ano yon? Ibigay yung tinatawag na open book. Amen. Di ba mga kapatid? And when that lion roared, seven thunders uttered their voices. Amen. Hindi pa isa-isa, kundi seven consecutive thunders. Sabi ng prophet, nilagay ko dun sa GC, yun ang nagbigay ng relaxing time sa bride. Bakit? Yun ang nag-open up who we are. Yun ang nag-open up sa ating identity. Gustong isulat ni John. Remember, sabi ni Lord, huwag mong isulat. Kasi ipipreach yan sa dulo ng panahon. Amen, hindi sinusulat. Hindi yan binabasa lang. Ipinipreach yan openly. Pinoprophesy yan openly ng predestinated bride. Kasi yun ang kanilang ministry to prophesy again. Tama? Meron na agad tayong clue.
Amen. Revelation 10:7. But in the days of the voice of the seventh angel, when he shall begin to sound, not when he started the ministry, but when he begin to sound, it's two different things. Kasi si Brother Branham, nabasa natin, 1946, nagsimulang mag-tape, pero hindi yun. Amen. But when he started to sound the message, ano yun? Yung identity na ng bride, ang kanyang ipinapahayag. And that was started when he preached on the seals. Amen. 1963 to 1965. Pero hindi yun nagtatapos. Amen. Amen. Yung mystery tapos na nahayag. Kaya tayo naman sa Revelation 10:8 to 11, nahayag na, kailangan yung kainin yun. Kasi hindi mo naman pwedeng kainin kundi hinain. Hinain na sa atin, kaya ine-enjoy natin ngayon. Sabi ng prophet, yan na ngayon yung 7-course menu. Hindi na tayo ngayon sa merienda time. Hindi na tayo ngayon sa midnight snack. Kaya no wonder why, diba, teka muna, kain ako ng kain, bakit hindi nag-expand? Diba? Ipinapakita na lang ng Panginoon sa atin na we have to eat, and what you eat is what you are. Ano yung kinakain mo, yun ka. Kasi hindi mo yung pwedeng kainin, yung hindi naman masarap sa iyong panlasa. Ayaw ko yan. Hindi ko yan pagkain. Pero pagkain ng bride yan eh. Diba? Sila lang yung maka-appreciate. Amen. Kaya nga kinain, amen, yung aklat, hindi lang 2 pahina. Diba? Hindi lang yung cover. Diba? Mabigat na yung cover. Hardbound. Hindi yun. Amen. Kinain natin yung buong aklat. Full word yan. Diba mga kapatid? Hindi yung portion lang. Buo, yung complete word, yung complete identification, yung complete revelation of Jesus Christ. Kinain natin yan. Hindi naman tinanggi natin yung first manifestation eh. Amen. Naging malinaw pa nga sa atin yung first manifestation nung nagkaroon ng pagpapahayag ng second manifestation. Diba? Yan ngayon ang ating kinakain. Diba mga kapatid? There's a lot. Kaya nga sabi ni Brother Branham, amen, merong prophet darating in this day, more vindicated prophet from the time of Enoch, because Enoch knows, amen, yung second Bible, siya yung gumawa noon. Alam niya bakit nagawa niya yon, because meron siyang inspiration. Lagi kong sinasabi, kinote ni Jude, amen, si Enoch. Anong portion of the writings of Jude, or rather, of Enoch, ang sinulat, amen, ni Jude? Yung portion na coming of the Lord. Amen. Si Lord darating with His 10,000s of His saints. The coming of the Lord. And that's the capstone. Amen. Kaya nga walang capstone yung kanyang ginawa. Bakit? It's a revelation. Hindi mo na ilalagay yung capstone. Kasi ang capstone na ito ay hindi naman yan structure. Ang capstone na ito ay capstone people. Amen, na lilitaw sa dulo ng panahon. Sino yon? Capstone people. We are the capstone people in this day. And we are ready to go. Paano natin malaman? Dumating yung more vindicated prophet, even from the time of Enoch. Bakit hindi si Moses? Right? Dakila si Moses. Bakit Enoch? Again, amen, yung prophet na yon, alam niya yung revelation ng masculine at saka feminine. Kaya siya ay na-rapture na buhay. Amen. We know it now. Amen. Yung prophet din ang nag-preach ngayon ng mas malinaw patungkol sa masculine and feminine identification. Amen. Of God Himself. Amen. Kaya salamat sa Panginoon. Perfect po yan. Hindi gawa-gawa yan. Amen. Sabi ng prophet, hindi yan tinuro ng tao, hindi yan ipinahayag ng tao. Ito ay ipinahayag personally ng Diyos. Nasaan yung nagturong Diyos? Hindi lang yung nandito sa likod ng pulpito. Ang Diyos ay nasa iyo. Kaya naniwala ka sa pagpapahayag ng tama at balansing mensahe. Kung wala din dyan, wala din. Hindi mo rin tatanggapin. Kahit gaano pa yung kagandang latag, gaano kagandang ipahayag, kung wala yung tunay na tagapagturo dyan, hindi mo rin naman yan tatanggapin eh. Buti kung ang sasabihin mo, pag-isipan ko. O kaya yung pag narinig mo,
Amen, hindi mo i-reject. Kasi yung foolish virgin, hindi man rejector yan. Di ba? Kaya salamat sa Panginoon. Amen. We are so blessed. We're so blessed. Amen. Tayo lahat ay tumayo. Wala na palang oras. Sorry po. Kala ko grabe talaga si Lord. Gagawin natin, awitan na lang natin siya. Yung walang katapusan. Umaawit tayo ngayon na may kapahayagan. Narito kami ngayon, inaawitan ka, Panginoon. Yes, Lord. Himig ng aming pagsamba, iaalay sa'yo lahat ng panahon, lahat ng pagkakataon. Upang aming maihayag kalwalhatian mo kanino man. Yes, Lord. Hanggang makita ng mundo kami iniibig mo, ay aawitan ka kailan pa man. Karapat dapat kang purihin at aming sambahin. Sa awa at pag-ibig mo, lagi kaming maglalambing. Mula dito hanggang doon, sa buhay naming darating, walang katapusan. Aawitan ka. Thank you, Lord. Di man sapat ang himigat, kulang ang aming titik para sa'yo. Thank you, Lord. Patuloy na aawit at sa'yo'y maglilingkod, magpakailan pa man, Panginoon. Arapat dapat kang purihin at aming sambahin. Sa awa at pag-ibig mo, lagi kaming maglalambing. Mula dito hanggang doon, sa buhay naming darating, walang katapusang aawitan ka. Kunin mong lahat ng kapurihan na kayang sambitin ng iyong mga banal. Kahit nasaan, kahit kailan, walang katapusan, aawitan ka. Dapat kang purihin at aming sambahin. Sa awa at pag-ibig mo, lagi kaming maglalambing. Mula dito hanggang doon, sa buhay naming darating, walang katapusang aawitan ka.
Sorry. Amen. Hirap talaga pag walang katapusan. Di matapos-tapos kaya kailangan ko nang tapusin. Amen. Salamat sa Panginoon. Let's bow our heads. Amen. Lord, nagpapasalamat kami sa kagalakan, Panginoon, na iniligay mo sa aming mga puso, na ang kagalakan na ito, Panginoon, ay hindi galing dito sa mundo, kundi galing sa iyo, Panginoon, at ito ay eternal na kagalakan. And we are so blessed, Lord, na kami ay sama-sama mula pa kahapon hanggang ngayon, ng aming layunin ay hindi para mapagbigyan lang yung desire ng aming mga flesh, but Lord, upang magkaroon kami ng higit pa na panahon upang i-enjoy, pag-usapan ang iyong ginagawa sa kasalukuyan, Panginoon, na yun ay walang iba kundi ang pagpapahayag ng tunay naming pagkakilanlan. And I pray na ang lahat ay nag-enjoy, maging memorable event, moment na naman ito sa amin, na every time na kami ay itest, every time na kami ay subukin, meron kami, Lord, lilingunin, meron kaming maaalalang mga kalagayan na kung saan, Lord, tunay nga na hindi lang kami nag-iisa, kundi nandyan ka parati at nandito ang mga kapatiran ng aming gagawin ay magpalakasan na lang sa isa't isa bago kami lumisan sa magulo at masalimuot na mundo na ito. I pray, Lord, kung meron mang mga kahilingan ng mga kapatiran, hindi man nila masambit sa kanilang mga labi, I pray, Lord, na ikaw din ang tumugon sa lahat ng ito ayon sa iyong sakdal na kalooban. Lord, patuloy na lakip, Lord, sa aming prayer, aming kapatid, Brother Junby, na ikaw ang magbigay ng full recovery at sa susunod, Lord, ay makasama na namin siya sa pagpuri at pagsamba. We are so thankful din, Lord, sa iyong biyaya sa aming kapatid, Brother Melvin. Tunay nga, Panginoon, na ikaw ay Diyos ng hustisya, na hindi mo hinayaan, Panginoon, na paglaruan ang kanyang kalayaan. Bagkus, Lord, binindicate mo na ikaw ay totoo na may hawak ng hustisya, Panginoon. Maraming salamat. Marami kaming ipinagpapasalamat. Ngunit kapos ang aming oras, Panginoon, upay saysayin. Ngunit, Lord, makita mo ang kagalakan sa aming mga puso dahil nariyan ka parati upang ipagkaloob kung anuman yung desire ng aming mga puso. At sa aming pansamantala, Lord, na pagtatapos, sapagkat we know we are expecting something, Lord, na isang fellowship na wala nang hiwalayan sa isa't isa. But we come together to meet you and be with you throughout ceaseless eternity. Ingatan mo, Lord, mga kapatiran sa pag-uwi, sa mga magko-commute. I pray, Lord, na ikaw ang magbigay ng providence. Ikaw, Lord, ang magbigay ng masakyan at makauwi ang bawat isa, baon-baon, Lord, ang kagalakan na pinagkalob mo sa amin sa mula pa kahapon hanggang ngayon. Maraming salamat. I-bless mo din ang mga kamay na ginamit mo at patuloy na i-bless at ibalik ang lahat ng blessing ng higit pa, Panginoon. At maraming salamat sa lahat ng ito sapagkat alam namin, ikaw, Lord, ang nasa aming kalagitnaan upang i-vindicate, upang i-fulfill lahat ng iyong mga pangako sa panahon na ito. We give you back all the glory, thanksgiving, honor, praises, Lord. The highest praise is to hear your word with a clear understanding. At lahat ng ito ay dahil sa iyong pangunguna, Panginoon. Kaya nararapat, ibalik namin sa iyo ang lahat ng kapurihan. In your mighty name, in the name of the Lord Jesus Christ, we pray. Amen, amen, amen. God bless po sa bawat sa mga kapatid. See you again.